Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Mula ho sa sinasabi nating ito naman ay hit and run. Dito naman ho tayo sa beating the red light. Motorista ulit. Yun. At isa na namang kengkoy na pasaway na aktuhan, mga bossing. Ito sa poll sa dashcam ng motoristang ito sa pag-beat ng red light. UV Express. Naku, may plakang UVR 238. Grabe yun, no? Grabe. Intersection ng Tandansora Avenue noong 13 ng Nobyembre. Ay taong kasalukuyan, kawawang motorista. Suskino. Binangga at tinakbuhan pa ng loko-lokong FX taxi driver. Buti na lang! Nakakuha ng video at plaka ng mokong na ito. Ang video na yan mula po kay Noel de la Peña, kamag-anak na may-ari ng kotseng na bangga. Para sa Kilos Prontong Aksyon, nasa linya natin si Ryan Salvador, Head ng Public Assistance and Complaint Desk ng LTFRB. Magandang gabi po. Ryan? Magandang gabi, Sir Ben. Alright. Ryan, kasama natin si Alex Santos. Live ho tayo sa Kilos Pronto sa UNTV. Panood ho tayo sa nationwide. Ryan, nakita niyo naman siguro yung ginawa hong pagharurot ho. Talagang iniwan, hit and run. Itong UVR23, UV Express to, ano? Tinakbuhan. Yes, for the info, Sir Ben. Actually, we already set a show cause order for the operator of UV Express regarding that violation. May nag-post po sa aming Facebook page ng video na pag-hit and run ng UV Express. Kinabukasan po, which is kaninang umaga, nag-set na po tayo ng schedule date. So, we already coordinated with Legal Division para i-show cause po ang operator ng UV Express regarding the violation. Ano ho posible mangyari kung sakaling nakita nyo ng paliwanag? Kahit na ho siguro magandang rason nila, malinaw na malinaw, hit and run. Tsaka talagang grabe yung papatakbo, parang akala mo sa race truck. Basic in this case nga po na lumapit po sa inyo yung complainant, kung may sasamahan niyo po sa amin yung complainant para makapag-claim po siya ng damage regarding the hit and run. At the same time, kung hindi makipag-settle itong operator ng UV Express, we can impose penalties for the franchise violation. At kung ang pinaka-worst nito, pwede pa makansila ang prangkisa niya. Kung ito ay ayaw niya makipag-cooperate doon sa danyos na kailangan sagutin ng kanyang driver at ang kanyang operator regarding the violation of hit and run. Pag ganun ho, criminal offense na ho to, running violation ho to, mali na ho ang galang pagharurot, ano? Another violation po yun, sir, with the criminal aspect. Pero with LTFRB, administrative case po tayo, pwede natin na mag-impose ng penalties kung ayaw makipag-settle for the damage to property. Ako naman siguro, sir, hindi naman siguro, Ryan, papalagyan yung operator na yan dahil hindi sila makakatakbo niyan. Marami pa naman sila mga sasakyan dyan. Ako minsan, bara-bara kung tumakbo yung mga putok sa buhong yan. Kaya nga po, ang unang-una po namin ginagawa is ipatawag ang operator para the same time to inform the operator, baka hindi pa nga po niya nire-report sa operator niya yung ginawa ng kabalastugan. So, ang amin is ipaalam sa operator kaagad at kung may magkiklaim na complainant regarding the concern, at i-settle po natin kaagad. Kung hindi sila makipag-settle, kami na po ang bahala mag-impose ng penalties for the operator regarding the violation. Kasi po may video naman po tayong ebidensya na pwede pagbasihan regarding the concern. Ryan, di ba kapag may involved ang operator dito, kahit na isa lamang ang na-involved dito, pero usually ang LTFRB gumagawa kagad ng aksyon na sinususpindi ninyo yung ruta na dinadaanan nitong tulad nitong sasakyan na ito? Tulad po na kinabanggit, sir, nagkaroon na po tayo nag-set na po tayo ng show cause date para doon sa operator to inform the operator regarding the violation. Kapag hindi sumagot ang operator regarding sa pinadala naming show cause, ay magkakaroon po tayo ng immediate suspension para dyan. Okay. Ryan, gusto ho namin talaga i-cover yung confrontation, papatawag nyo para makita ho ni Juan de la Cruz na hindi ho kayo talagang hindi nyo papayagan yung mga ganong klaseng ugali sa lansangan. For the info, sir, Ben, idagdag ko na din po na kung meron po kayong mga nakikita sa ating tagapakinig or tagapanood na meron kayong nakikitang ganito na video na may related sa public utility,
pwede nyo po itong idulog sa amin. Pwede nyo pong i-like ang aming Facebook page. Pwede ko na pong samantalin ito pagkakataon na to para maibigay yung aming hotline at ang aming Facebook page para makatulong po sa ating riding public. Ang aming pong 24/7 hotline is 1342. Ulitin ko lang po, 1342. At ang aming Facebook page po ay LTFRB Citizen Enforcer. Ayun. Pwede po nilang mag-send ng video, pwede po silang mag-send ng message, kung ano pa ang gusto nilang i-report sa amin na makakatulong po sa ating serbisyo. Maaari nyo pong sa amin, ilapit po sa amin para agaran po namin ang aksyon ng concern. Minsan rin, Ryan, bisitahin mo rin yung website rin at Facebook page ng Kilos Pronto dahil naman dami yung mga reklamong dumarating sa amin. Sige po, sir. Gagawin po natin yan para po mapasadahan po natin yung mga concern ng LTFRB. Okay. With that, Ryan, kami nagpapasalamat sa iyo, ha? At sa uulitin. Maraming salamat din po sa pagkakataon na inyong binigay sa amin. Okay, Lex, ako naman magsasabi, kayong mga putok sa buhong kengkoy, kumag at kulokoy na bara-bara sa lansangan, eto, nandito na ang Kilos Pronto. Walang makakaligtas sa mga ganong klaseng gawain. Kapag kayo sinumbong sa amin, tagaan nyo sa bato. Habang sila nagbabalitaan, kami dito'y sumbungan, investigahan, nag-iisang public service sa primetime, maaasahan nyo, may kakampi na kayo.